Gong Tea Patsai! Oh my gosh, isang linggo na pagkatapos yung Chinese New Year, pero ngayon pa lang ako magkukwento ng aking experience. Sabi ko kasi ang dami nangyayari sa mundo, tas sobrang na-busy pa ako. So, tahimik na lang, ganyan. Pero, nanginayang naman ako kasi first time ko na maranasan yung Chinese New Year sa mismong China. So, ikakwento ko sa inyo. Okay, so nandito ako ngayon sa paborito kong park dahil may iba't ibang mga exercise tools dito. Dito ako kayo kukwentuhan. Yes, Road to Fitness yarn. So ito na nga, sasalubong muna tayo. Like sa Pilipinas, may salubong din dito ng bagong taon. Parang reunion din ng families, ng magkakaibigan. Tapos, we're grateful na naimbitahan tayo ng isang Chinese family na makiselebrate sa kanila kasi syempre wala naman akong pamilya dito. At kasama ko si Mark Fetalco, yung friend ko din sa PTV na nauna dito. So, naka-join kami. Hi guys! Holiday ngayon dito dahil magto-Chinese New Year na at para i-celebrate, pupunta tayo sa isang Chinese family at makiki-party tayo. Mag-hello po kayo. Di kita iiwan sa paglakbay. So ito naman yung next para sa balikat, muscles. Yan. Ganyan, paulit-ulit. Ang nakakatuwa lang dun sa salubong, parang nasa Pilipinas ka lang din. Kasi yung mga Asian, di ba, naturally, they are so warm, hospitable. So, yun yung nakakatuwa na parang it feels like home. It feels like home away from home. Ito rin yung isa sa mga favorite ko dito. Parang feeling ko nakaka-sexy siya. So, pagkatapos naman ng salubong, medyo puyat-puyat na kami. Nag-book na rin kami in advance ng pagpunta sa Ditan Temple Fair. Yung actual day na ng Chinese New Year. Kasi gusto namin syempre yung parang authentic na celebration nila. Para siyang nasa luneta. Hi guys! So ngayon ay Chinese New Year Day at pupunta kami sa isang temple fair na pinupuntahan dito ng mga tao para mag-celebrate. I'm with Fetalco Farm. Hello! Happy Chinese New Year! Papasok pa lang dito, punong-puno na ng kulay red. Hi, mother. Hi, ganda dito. And now, ito, upo tayo. Pero hindi naman talaga upong-upo. So, yan, ganito lang. Uy, pero nakakapagod din So, sa Ditan Temple Fair, ang pinaka na-excite ako doon, I had a chance to, lumabas sa Philippine TV. Oh my gosh, thank you so much, Centro Balita. Alam nyo, yung Centro Balita talaga, sobrang malapit talaga siya sa puso ko kasi sa Pilipinas noon talagang araw-araw ako nagre-report doon. So, ngayon, ang nakakatawa, nakapag-report ulit ako. Tapos galing naman dito sa China at naikwento ko yung experience ng mga Pilipino. Thank you so much, Ma'am Essen. Iatid sa atin dyan ang ating stringer doon, si Mela Lesmora. Si Mela. Angelique, sobrang lamig man ang panahon ngayon. Napakainit naman ng pagdiriwang ng Chinese New Year dito. Kamusta naman ang experience mo ngayong first Chinese New Year mo dyan? Naku,
ako, Angelique. Actually, syempre na-miss ko pa rin kayo dyan. Pero dito naman sa China, nakakatuwa kasi talagang sobrang vibrant, sobrang sigla ng kanilang selebrasyon. So, overall, naging masaya naman yung Chinese New Year experience ko dito. Kasi nung una, parang hindi ko siya masyadong nilulook forward. Kasi malayo naman ako sa pamilya ko. Pero nakakatuwa kasi si Lord, iba talaga siyang kumilos. Gusto niya magkaroon ka ng experience na ma-uplift yung spirit mo at talagang may enjoy mo yung okasyon. Malungkot sa abroad pero makakakuha ka ng peace sa sarili mo. Iba yung peace, iba yung freedom, iba yung mabibigay niya sa yung pagkakataon. Talagang independent living. And I'm so grateful sa chance na to. Dito kasi ako yun nga sa China nagkaroon ng pagkakataon. And I'm so grateful kasi marami man akong in-applyan, marami akong kumbaga sinubukan na marating na bansa. Pero naniniwala ako na dadalhin ka ni Lord kung saan ka talaga nararapat, saan ka talaga magbublong, magpo-flourish. So, I'm taking my time. Nasulit ko yung pagkakataon na to. And for everyone listening or watching this, parang share ko lang na huwag kang matakot sumugal at huwag kang matakot sumubok ng ibang bagay. And it's never too late to start again. Kasi kung nararamdaman mong napapagod ka na, kung nararamdaman mong ayaw mo na, gusto mo nang bumitaw, gusto mo na ng ibang direksyon sa buhay mo, you can always do that. Hindi man abroad, hindi man pagiging OFW yung solusyon. Pero ako kasi naniniwala ako you always have a choice. You have to do everything para yung future self mo hindi mamumuhay sa what if, hindi kasi sisihin na, ba't kasi hindi mo ito ginawa noon, ganyan. So, laban lang, hello 2026, and go, go, go! Thank you sa pagsama sa akin today. Until our next vlog!